patok na grocery chain na Dali. Grocery chain Dali. Sino ba naman ang hindi makakapansin sa kulay pink na karatula ng mini-mart chain na ito na tila kabute na umusbong sa bawat sulok ng Luzon sa loob lamang ng maikling panahon? Bakit nga ba pumatok ito sa masang Pilipino kahit na baguhan pa lang sa market ng Pilipinas? Sino ang mastermind sa likod ng mabilis na expansion nito? Gaano na nga ba sila kalaki ngayon? Paano naging disruptor ang isang underdog laban sa mas matatagal ng may foothold at malalaking market competitors nito? Totoo nga ba na ang mga produkto nila ay di umano'y rip-off ng mga sikat na brands? At ang pinaka-nakakaintrigang tanong sa lahat, bakit nga ba naknakan ng mura ang mga binibentang produkto dito na talaga namang naging lifesaver sa marami dahil sa taas ng bilihin ngayon sa merkado na epekto na rin ng inflation? Kung interesado ka sa mga kasagutan sa mga katanungang yan, halina't alamin natin ang bawat bahagi ng kwento ni Dali Everyday Grocery. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel na ito, iniimbitahan kitang pindutin ang subscribe button para sa mas marami pang kwentong kapupulutan mo ng aral tulad nito. I-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber! Ang Dali Everyday Grocery o mas kilala bilang Dali ay isang retail store na affiliated ng isang Switzerland-based retail chain na nakatuon sa Southeast Asia. Ito rin ang kauna-unahang hard discount grocery chain sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng hard discount grocery tulad ng Dali? Ang hard discount stores ay ang mga tindahan na nagbebenta ng mga produkto sa mas murang halaga sa pamamagitan ng pagbawas sa gastusin sa marketing at merchandising. Ang ideyang ito ay unang ipinatupad ng supermarket chain na Aldi sa Germany noong late 40s. Dahil sa epekto ng digmaan sa Germany na nagdulot ng kahirapan at pagbaba ng ekonomiya sa bansa, ito ang naging daan para makakuha ng ideya ang founders ng Aldi na discount store na ito. Sa tagumpay ng kanilang modelo, mabilis itong lumaganap sa iba't ibang bansa. Ngayon, bukod sa Aldi, kilala rin ang kanilang matinding kakompetensya na Lidl, kung saan ang dalawang ito ay pareho ng may libo-libong grocery chain sa buong mundo. Dahil sa epektibong modelo ng hard discount, maraming negosyo ang sumunod sa yapak ng Aldi. Isa na nga riyan ang Dali. Ayon sa official website ng Dali, sila ay isang supermarket chain na gumagamit ng parehong estilo ng hard discount na originated sa Germany. Pati sa kanilang pangalan ay makikita ang inspirasyon mula sa Aldi. Kung mapapansin mo, ang Dali ay jumbled letters lang ng Aldi. Ngunit imbis na mag-focus sa Europe, Australia at North America, pinili ng Dali na itatag ang kanilang negosyo sa Southeast Asia at sa Pilipinas. Napili ng Dali ang Pilipinas dahil isa ito sa mga bansang may mataas na populasyon sa Asia, kung saan malaking bahagi ng kita ng mga tao ay napupunta sa pagkain. Ang Dali Discount AG na nakabase sa Switzerland ay ang parent company ng Dali. Ngunit sa halip na magtayo ng mga tindahan sa Switzerland, mas pinili nilang magbukas sa Pilipinas, kung saan patok ang mga community-based grocery stores. Ang kanilang subsidiary sa bansa, ang Hard Discount Philippines Incorporated na nakabase sa Carmona, Cavite, ang namamahala sa operasyon ng Dali Stores dito sa ating bansa. May ilang maling impormasyon na nagsasabing ang Dali ay pag-aari ng isang Chinese company. Posibleng nagkaroon ng kalituhan dahil may isang kumpanya sa China na tinatawag na Dali Foods Group na pagmamay-ari ni Xu Shihui. Ngunit ayon sa pananaliksik, walang koneksyon ang Dali Everyday Grocery sa Dali Foods Group. Ang Dali na pinag-uusapan natin ay pagmamay-ari ng Dali Discount AG sa Switzerland, hindi nang nasabing Chinese company. Nagsimula ang Dali sa Pilipinas noong February 2020.
sa kanilang unang branch sa Santa Rosa, Laguna. Mula sa simula, malinaw ang kanilang layunin, magbigay ng mura ngunit dekalidad na produkto sa bawat pamilyang Pilipino. Pinili nilang itayo ang kanilang mga tindahan sa residential areas kung saan maraming low-income households. Sa kabila ng pandemya, mabilis ang kanilang paglago. At magmula nang i-launch ito taong 2020, umabot na agad ito sa mahigit 630 locations by April 2024. Dahil sa success at mabilis na paglago ng Dali, napilitan ang ilang malalaking kumpanya sa Pilipinas tulad ng Pure Gold na sumabay sa kompetisyon. Bilang tugon, inilunsad ng Pure Gold ang Everyday Reduced Prices kung saan inilagay nila ang mga produkto na kapresyo o mas mura pa sa Dali. Bukod dito, ipinakilala rin nila ang Panalo Zone, isang bahagi ng kanilang grocery na may mga promotional items at discounted products. Hindi rin nagpahuli ang Robinsons Retail ng mga Gokong Way. Nakipagkompetensya rin ito sa Dali matapos mag-invest sa kanilang bersyon ng hard discount grocery chain at tinawag nila itong O-Save. Taong 2024, may mahigit 300 branches na ito sa buong bansa. Ngunit dahil nauna ang Dali, mas matatag na ang kanilang pangalan sa merkado. Maraming nagtatanong kung paano nagagawa ng Dali na mapanatiling mababa ang presyo ng bilihin kumpara sa ibang grocery stores at supermarkets. Isa sa aspeto ng tagumpay nito ay dahil sa commitment nila sa operational efficiency. Narito ang ilan sa mga dahilan. Una, maliit at simpleng store format. Kapag pumasok ka sa isang Dali store, mapapansin mo agad kung paano nila tinipid ang kanilang operational costs. Mas maliit ang tindahan ng Dali kumpara sa regular na supermarket. Mas mura ang renta kaya mas mababa rin ang operating cost. Pangalawa, mababa ang gasto sa interior at marketing. Hindi magarbo ang loob ng Dali stores dahil simple o minimalist ang interior ng kanilang tindahan kumpara sa ibang maliliwanag at aesthetically pleasing na supermarkets. Wala rin silang background music na dagdag gastos din. Pangatlo, basic packaging. Ang mga produkto ay nakalagay lang sa cardboard boxes at paleta. Hindi sila gumagastos sa magagarang display o bonggang lalagyan ng mga paninda. Pang-apat, kaunting staff. Maliban sa cashier at manager, karaniwang 2 o 3 lang ang staff sa bawat tindahan ng Dali dahil self-service din ang sistema rito. Wala rin silang baggers kaya ang mga mamimili mismo ang nag-aayos ng kanilang pinamili. Pang-5, private label products. Gumagawa rin ang Dali ng sarili nilang bersyon ng mga sikat na produkto. Mas mura ang cost ng production, kaya mas mura rin nilang naibebenta ito. Pang-6 at panghuli, limitadong produkto. Sa halip na mag-stock ng napakaraming brands, nagpo-focus ang Dali sa fast-moving essential goods at sa kanilang private label brands. At dahil nga sa malaki ang natitipid ng Dali sa kanilang operating cost, kaya nagagawa nilang gawing mas mura ang kanilang paninda. Ayon pa sa nakasaad sa official website ng Dali, we run efficiently to keep our product prices low. We buy in large volumes, spend very little on advertising, and choose economical locations for our small, simple stores. Despite their basic appearance, our stores are always clean and well organized. Sa kabila ng murang presyo at magandang feedback mula sa mga consumers, hindi na iwasan ng Dali ang ilang kontrobersya. Noong 2024, nagreklamo ang Consumer Rights Group na Malayang Consumer sa Department of Trade and Industry laban sa ilang branch ng Dali Supermarket at nakatanggap sila ng 13 complaints kung saan ang ilan sa mga ito ay ang di umano inaccurate, incorrect item invoicing, maling weighing at pricing ng mga poultry products,
sanitary issues, at maging ang di umano'y hindi magandang pag-uugali ng ilang staff. Mayroon ding alegasyon tungkol naman sa di umano paglalagay ng yelo sa kanilang ibinebentang manok para madagdagan ang timbang nito. Ito ang dahilan kaya agad umaksyon ang DTI. Inimbestigahan at nagsagawa sila ng continuous monitoring sa ilang Dali stores para masigurado ang patas na pagpapatakbo ng negosyo ayon sa batas. Ngunit matapos ang investigasyon, sinabi ng DTI na walang nakitang paglabag sa 82 Dali branches na kanilang na-inspeksyon at sumunod naman daw ito sa Suggested Retail Price o SRP at Price Tag Law. Isa pang malaking issue na kinaharap nila ay ang di umano'y pangongopya o malaking pagkakahawig ng kanilang private labeled products sa ibang kilalang brands lalo na sa mga produkto ng NutriAsia. Noong June 2024, nagsampa ng kaso ang NutriAsia laban sa Hard Discount Philippines dahil sa umano'y trademark infringement. Pero para sa kaalaman ng iilan, mayroong trademark at copyright protection sa mga produkto kung saan pinoprotektahan nito ang unique identity ng isang brand at hindi maaaring kopyahin ng ibang kumpanya ang disenyo at packaging ng ibang produkto. Dahil dito, inutusan ng Intellectual Property Office of the Philippines na alisin sa Dali stores o huwag nang ibenta ang ilang mga sariling gawang produkto nila gaya ng Kulina Banana Ketchup at Raha Puro Vinegar at Soy Sauce na malaki ang pagkakahawig sa mga sikat na brand ng NutriAsia na UFC at mga Datu Puti products. Bukod sa mga nabanggit, may iba pang grupo ang nagreklamo na mayroon pa raw ibang produkto ang Dali na kahawig sa ibang sikat na brands gaya ng Gonat na katulad ng Nutella, Baka Cult na katulad ng Yakult, King Rocks na kahawig ng Zonrox, at Margie Margarine gaya ng Star Margarine. Pero ayon sa IPO, wala na raw silang magagawa roon hanggang hindi pa nagfa-file ng kaso ang mga actual brand owners nito laban sa Dali. Gayunpaman, ang kontrobersyang kinaharap ng Dali ay sumasalamin lamang sa mas malalaking issue habang patuloy ang pagdami ng mga discount retailers na nagdadala ng benepisyo sa mga consumer sa pamamagitan ng mga mas murang bilihin. Lumilinaw rin ang pangangailangan para sa mas mahigpit na regulasyon upang mapigilan ang mga unethical business practices. Ang karanasan ng Dali ay isang mahalagang paalala na habang hinahangad ang mabilis na paglago, hindi dapat isantabi ang pagsunod sa mga batas at ethical standards para sa proteksyon ng business owners at mamimili. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin ang paglago ng Dali. Taong 2024, tinarget nitong magkaroon ng 900 hanggang 950 stores bago matapos ang nasabing taon. Kahit nakaranas ito ng capital deficit na 1.29 billion pesos noong 2023, naniniwala ang kumpanya na kaya nilang maabot ang profitability sa loob ng 5 taon. At sa paglipas ng taon at pamamayagpag ng Dali, patuloy na sinusuportahan ito ng mga malalaking investors para mapondohan ang expansion ng Dali. Gaya na lang ng Singapore-based growth equity firm na Venturi na nag-invest ng $25 million o mahigit 1.4 billion pesos. Maliban dito, taong 2023 nang ibalita ang pag-invest din ng Asian Development Bank o ADB ng halagang $15 million o tinatayang nasa mahigit 869 million pesos para sa pagpapalago ng Dali Store sa bansa kung saan layunin nito na makatulong na ma-afford ito ng mga taong may mababang sahod at para na rin makapagbigay ng karagdagang job opportunities. Ilan pa sa mga investors ng Dali ay ang Philippines' largest private equity firm na Navegar, Malaysia-based private equity firm na Creador worth $55 million investment at DEG na isang Germany-based equity firm worth $8.4 million investment.
Sa ngayon, Dali ang nangunguna sa hard discount grocery sa bansa at marami ang umaasa na mas marami pa itong matutulungan na pamilyang Pilipino sa kanilang murang paninda. Ano ang masasabi mo sa tagumpay ng Dali? Isa ka ba sa namimili dito? At kung oo, ano ang madalas mong binibili dito? I-share ang iyong Dali experience sa comment section. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang pindutin ang like button upang magsilbing signal sa amin na interesado kayo na i-cover ang kwento ni na OSave at Alphamart. At kung may karagdagan kayong impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic, ay mag-comment lamang sa ibaba. So dito muna magtatapos ang ating video. Muli, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na may kapupulutan ng kaalaman. Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.